Hi guys and welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko. So ang ating video ngayon ay kakaibang tutorial kasi magre-ribbon tayo ng rebonded na hair or na-ribbon na siya, may previous ribbon na siya, which is yung kanyang dulo ay straight na pero yung kanyang tubo ay kinky. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ito kasi dalawa yung process na ating gagamitin dito. First is yung paglilive ng ating kinky hair at yung second yung ating paglilive ng rebonded na hair. So, before natin siya applyan guys, of course ay i-shampoo muna ang ating client para open cuticle at madali lang tayong mag-process sa medisina na ating gagamitin. So, ang ating medisina or gamot na gagamitin ay itong Bremod Milk Rebonding. Itatry natin ito sa mga kinky na hair kasi may nagsasabi na yung ating model dito ay puro lang straight. So, itatry natin dito sa kinky na hair kung uunat ba talaga or nakakaunat ba talaga yung ating Bremod Milk Rebonding. And of course guys, sa ating pag-a-apply ng straightening cream ay magpo-focus tayo dito sa regrowth or bagong tubo ng hair, which is yung kinky na hair. So iwasan po natin na malagyan yung part na straight na or rebonded hair ng straightening cream kasi nakakapag-freeze yan or nakakapag-dry ng buhok kasi yung bagong tubo natin at saka yung rebonded hair ay hindi sila the same ng process. So dito ngayon ipapakita ko sa inyo first kung paano natin ipaprocess yung new growth ng kanyang buhok. Again guys, sa pag-a-apply ng straightening cream, see to it lang po na yung part na rebonded hair o straight pa hindi muna natin malagyan kasi later after sa ating pagpaprocess sa taas, kapag naluluto na siya, saka pa natin ibababa ang kanyang gamot na straightening cream doon sa rebonded hair. So sa ganitong process guys, dalawa ang ating gagamitin. First is ililive muna natin itong kinky na hair at saka ipaprocess natin. Tapos pagkatapos ng ating pagpaprocess ay magnanat test tayo kapag naluto na at saka pa lang natin ibababa yung gamot ng part na rebonded na. So yung ating gamot guys ay hindi natin siya nilagyan ng any treatment po kasi nagpo-focus tayo muna dito sa kanyang new growth or bagong tubo na kinky para ay makakapag-process tayo ng mabuti ng kanyang buhok. So again, see to it lang po na yung part na rebonded or straight na wag po natin lagyan muna ng straightening cream. So doon tayo magpo-focus sa kinky hair. At sa mga taong hindi pa alam kung paano magnanat test guys, may video tayo dyan sa video section natin. I-check lang po kung paano mag-strand test at magnanat test. So natapos na ang ating pag-apply ng ating straightening cream at ililive natin ito ng 1 hour, and after that retouch tayo, and after sa ating pagre-retouch magnanat test tayo, at kapag naluto na siya hindi muna natin siya babanawan kasi mag-proceed tayo sa ating step 2. So yung ating straightening cream guys, lalagyan natin ng Sakura
smoothening serum or pang botox siya or pang Brazilian siya. So hahaluan natin, and of course before tayo mag-apply, lagyan natin or mag-spray tayo ng water sa hair na rebonded hair para makakaiwas tayo ng frizzy or dry later. So i-mix lang natin yung dalawang gamot guys, and magsa-start tayong mag-a-apply. Ibaba natin yung gamot from doon sa taas, at saka yung ilalagay natin yung ating gamot na may Sakura na treatment. So by the way guys, ang Sakura Detox ay makukuha nyo sa Shopee at may 3 set siya. So ang aking ginamit ay yung smoothening serum lang, kasi ipinaghalo natin siya sa straightening cream para ay hindi masyadong matapang yung straightening cream na i-apply ng ating client sa part na straight na. Once again guys, sa pagbaba ng gamot ay dapat talaga na mag-spray tayo ng water. And after nito guys, kapag naluto na siya, kapag ayan, dito na tayo sa gilid. So dito sa rebonded na hair guys, ay ililive lang natin siya ng 5 to 10 minutes. So sa kanyang buhok, na-leave ko ito ng 10 minutes, and after 10 minutes sa paglilive lang doon sa straight na hair or rebonded na part, ay of course babanlawan na natin ng tubig. Ayan guys, ito na nag-blower na tayo, natapos na tayo sa ating paglilive. So nagbo-blower na tayo. So magsa-start after sa pagpatuyo ng ating buhok guys, magsa-start na tayong magplancha. So hindi ko na pinapakita sa inyo ang kabuuang pagplancha. So sa pagpaplancha guys, doon tayo magsa-start sa at the back, sa bottom po. So ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay nasa gilid na tayo. Kasi kapag ilagay ko lahat yung pagpaplancha dito guys, masyado nang mataas ang ating video. So again guys, sa pagpaplansya natin, magpo-focus tayo doon sa part na kinky or yung bagong tubo niya. Doon tayo magpo-focus ng pagpaplansya para ay mauunat siya, para the same yung result niya sa baba at sa taas. So doon kayo magpo-focus na magpaplansya guys. And yung ating temperature ng ating plancha guys ay yung ating arm star ay sinagad na natin into 130. At saka yung isa, yung index natin na plancha ay ginawa lang nating 190 yata yon, 190 para yun sa dito sa baba na rebonded para hindi siya magda-dry. So again guys, dito sa taas, yung plancha na ginagamit ko ay sinagad ko yung temperature para ay makakuha tayo ng magandang result sa taas. At saka dito sa baba ay binabaan ko lang ang temperature ng ating plancha, which is ito yung index, which is yung I think 190 yun or 180. Para hindi siya magda-dry guys, yung ang ating purpose bakit dalawa ang ating plancha na gagamitin always. So ito na guys, natapos na ang ating pagpaplansya, and after nito ipapahinga muna natin ang kanyang buhok para ay suminga yung init, at saka maglalagay na tayo ng ating neutralizer.
So, ang ating neutralizer ay ito pa ring Bremod Milk Rebonding ang ating gagamitin. And of course, ay hahaluan natin siya ng smoothening serum from Sakura, yung collagen botox blowout ang ating gagamitin. So, maglagay na tayo ng ilang patak dyan. Siguraduhin or make sure lang po na hindi mawala yung bisa ng neutralizer. Yung ating purpose lang sa paglalagay ng ating treatment ay para lang ay hindi masunog yung kanyang buhok kasi kagagaling lang ng plancha. So, sa mga taong gustong gumamit ng any treatment po, pwede kayong gumamit ng any treatment, ilagay lang po sa neutralizer kapag wala kayong kagaya sa akin. So, nag-a-apply na tayo dito sa gilid. Hindi na natin pinapakita yung full na pag-a-apply. And sa ating pag-a-apply ng neutralizer guys, dapat ay i-massage natin sa kanyang buhok para magkaroon tayo ng magandang result. Ayan guys, natapos na ang ating pag-apply and ililive natin ito ng 15 minutes. And after 15 minutes guys, ito na yung ating the moment of truth. Babanlawan na natin ng tubig. So binabanlawan na natin. So ito na ang the moment of truth. Ito yung basa pa guys na binoblower pa lang natin. At tinatawag ko itong the moment of truth kasi dito natin malalaman kung may pulot pa ba or yung baba niya ay nasunog. So ito na po ang ating natuyo na nabuhok guys. Hindi pa natin ito pinadaanan ng plancha. So ano ang masasabi nyo sa Bremod na kayang-kaya niya na mag-straight ng kinky na hair? So ito na po ang ating final result ng buhok ng ating client. By the way guys, yung ating buhok ng ating client is lalaki po siya. Yung gilid niya ay barber. At saka yung taas lang niya ang yung may mataas na buhok. At maraming salamat everyone. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe and i-hit na rin ang notification bell para updated kayo. And thank you so much sa panunood. God bless everyone. And thank you so much.